Magandang umaga po sa lahat. Happy New Year sa lahat. Happy New Year din po. Parang matamlay naman kayo. Mapuyat pa kayo kagabi. Puyat pa kagainay. Isang kagalakan sapagkat sa araw na ito ay magsisimula ulit tayo sa isang bagong taon, bagong kwento, bagong yugto ng buhay, lahat bago. Palapakan natin ang Panginoon sa bagong pagpapala. Sa Ebanghelyo ipinahayag, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung nakaraan ay nakaraan na. Yung nakalipas, nakalipas na. Kaya nga sa muling pagkabuhay, sabi ng ating Panginoon, ay muling ay nagkakaroon ka ng isang pagbabago. Kaya nga ano ba yung magkaiba nung sa kasalukuyan at sa nakaraan? Sa paliwanag ng ating Panginoon, sinabi niya na sa buhay na ito ay nagkakaroon ng pag-aasawa yung babae at lalaki. At maraming mga sinusunod na batas ang tao. Ngunit sa kabilang buhay, sa muling pagkabuhay ng tao at sa muling buhay ng Diyos, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, wala nang kasal-kasal. Sapagkat hindi na nag-aasawa yung babae at lalaki sapagkat sila yung magkapatid na. Dahil sila yung mga anak na ng Diyos, yamang binuhay silang muli. So sa emphasis ng ating Panginoon, sinasabi niya na kung ano yung nakaraan na yun. Kaya nga sa pagpapahayag ng tanong ng mga Saduseo, sinabi nila na, Panginoon, mayroong isang babae at ayon sa batas ni Moises, na kapag ang mag-asawa ay namatay, yung lalaki ay namatay, kailangan asawahin ng kapatid sa lalaki yung balok para magkaanak sila para doon sa namatay. Ngunit may 7 magkakapatid, pareho silang 7 magkakapatid na lalaki, na pangasawa ng babae at lahat sila ay namatay na walang anak. Ngunit sabi ng Saduseo, kapag binuhay na muli, kaninong magiging asawa yung babae sapagkat dito sa lupa pareho silang 7 na napangasawa. Kaya maliwanag na ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, yabang binuhay kang muli, mayroon kang panibagong buhay. At ang nakaraan ay nakaraan na. Sabi niya, huwag mo nang dalhin sa hinaharap at kasalukuyan yung mga nangyayari na noong mga nakaraan. Kaya mga kapatid, tayo ngayon ay nasa bagong taon. Bagong yugto ng buhay at bagong panimula. Kaya kung ano man yung mga nakaraan sa buhay natin, 2024, ay doon na yun. So, kailangan mag-move on tayo upang kasabay ng pagbabago ng taon ay magkaroon din ng pagbabago yung buhay natin. At kasabay ng pagsisimula sa bagong taon ay magkaroon din tayo ng panibagong simula. Kaya yung mga sama ng loob, mga tampuhan, mga hindi magandang bagay, past na yun. Past is past, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi niya, ng Panginoon, ay kung yung 7 na yun ay nagiging ex ng babae, ay sabi nila, ex na yun. At dito sa langit, ay isang panibagong buhay ang pagkakalaw sa iyo, magkakaroon ka ng panibagong simula. Kaya sa mga kwento ng buhay natin, ng mga nakaraan, ay doon natin iiwan, huwag natin dalhin. Sapagkat hindi magkakaroon ng pagbabago yung buhay natin kung wala tayong bagong mindset. Nagpalit ng taon, pero hindi ka nagpalit ng ugali, ay walang magbabago. Diba? Kasi kung maldita ka pa rin ng 2024, tapos pag 2025 ngayon, maldita ka pa rin. Yung 2025 at 2024 ay disim pa rin yun. Nagpalit lang ng taon, pero walang pagbabago. Nagpapahayag tayo, nag-celebrate tayo ng bagong taon, pero walang pagbabago kasi walang nagbago. Amen. Amen. Kaya mga kapatid,
sa pagsisimula natin, simulan din natin ng bagong mindset sa ating kaisipan, sa ating mga sarili. Kung paano ba natin ngayon maabot yung ating mga pangarap. At siguro ang maganda ay kung ano yung mga aral at pwede natin matutunan doon sa nakaraang taon, ay yun ang ating baunin. Yung mga aral na pwede natin magamit sa kasalukuyang taon na ating kakaharapin. Sapagkat kung wala pa rin natutunan, kung wala pa rin aral na natutunan sa mga pangyayari ng nakaraang taon, walang paglago, walang pag-unlad at walang pagbabago. Kaya sa pamamagitan ng ating banal na ebanghelyo na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, magkaroon lamang ng pagbabago kung mayroon kang bagong gagawin. Magkaroon lamang ng pagbabago kung mayroon kang bagong pananaw sa iyong buhay. Magkaroon lamang ng pagbabago kung mayroon kang babaguhin. Kaya nga ang paliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, yung nakaraan mo, kung naging komplikado ang buhay ng nakaraan, huwag mong gawin ding komplikado ang buhay mo sa hinaharap. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung maraming batas na nilagdaan si Moises at yun ang nagiging komplikado, bakit mo dadalhin yung nakaraan doon sa hinaharap mo hindi naman na dapat? Kaya nga sabi ng mga Saduceo, kanino ba kasawa yung pito? Sapagkat silang lahat ay napangasawa ng babae. Ang sabi ni Kristo, huwag mo nang dalhin yung nakaraan ng babae doon sa hinaharap. Sapagkat sila yamang binuhay na muli ng Diyos, nagiging malaya yung babae sa lahat ng bagay. Kaya nga para maging malaya sa mga bagay na kung saan nagpapahirap sa atin ng nakaraan, huwag na natin isama yung mga nagpapahirap. Amen. Kung nahirapan yung loob mo nung nakaraan, iiwan mo na yung mga nagpapahirap ng loob sa iyo. Kung nahihirapan kang mag-isip at hindi makatulog, ay huwag ka nang isipin yun. Amen. Kung nahihirapan kang mag-isip sa mga utang, huwag mo nang isipin ngayon yung mga utang mo, bayarin siya. Bayarin manilin. Yung mga tao na nakit sa iyong nakaraan, kung isipin mo pa rin ngayon, walang magbabago, masasaktan ka pa rin, hindi pa, masakit pa rin. So, hindi ka makamove on. So, kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, naging komplikado yung nakaraan dahil may mga batas na pinapatupad. Ngunit yamang muli kang binigyan ng buhay, hindi mo na dapat dalhin yung mga bagay na hindi naman importante. Hindi mo na dapat dalhin yung mga bagay na sa tingin mo ay magpapahirap sa iyo. Kaya mga kapatid, ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, huwag natin ikulong yung ating mga sarili sa nakaraan. Sapagkat hindi uusad ang buhay kung patuloy pa rin natin itatali yung ating mga sarili sa nakaraan natin. Ang panahon ay lumilipas, ngunit kung tayo'y nagpapaiwan sa nakaraan, malilipasan tayo ng panahon. Amen. Kaya mga kapatid, mag-move on na. Huwag ka kayo. Kung mayroong hindi nag-aimikan, hindi po, mag-aimikan na kayo ngayon. Kung mayroong hindi nagkakasundo, magkakasundo. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, past is past. Wala na, nakaraan na yun. Bahagi na lang yun ng kwento. Bahagi na lang yun ng kasaysayan ng buhay mo. Bahagi na lang yun ng mga alaala. At ang ngayong taon ay 2025 ay yun yung blessings na tatanggapin mo sa Diyos. Gawin mo itong makabuluhan, gawin mo itong mas makulay kaysa sa nakaraan. At gawin mo itong mas produktibo kaysa nakaraan. At higit sa lahat, gawin mo itong mas masaya sa nakaraan. Sa pangalan naman ng mga Espiritu Santo. Amen. Magsigayon po ang lahat aral na sumasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan.
Nalimikha ng langit at lupa at ang lahat ng nagkikita at di nagkikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Buktong na anak ng Diyos nagmula sa mga kababanan simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Hindi anak nilikha kaysa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamagitan niya nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Virgen na naging tao. Ibinako sa krus sa langalang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, na pagkasakit na matay at nilibing. At muling nabuhay sa katong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at lalabot sa kanan ng Ama. At muling narating ng maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mapatay at ang kariyan niya walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoong tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at naluwalhating kasama ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Sanlibutan isa, banal, katolik at apostolika. Naniwala tayo sa isang binyag sa patawag ng mga kasalanan. At hinintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo at tanggapin ang aming mga panalangin na niaalay namin sa iyong maka-Diyos na kamahalan. Manalangin tayo. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katiwiran, kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-sama mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Manalangin tayo. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ang lahat ng obispo, pare, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Perlares ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold Amaya ng aming obispo Diocesano, at si Reverend Father James Simongala na aming pare. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag daw nila ng buong katapatan na yung tunay na nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Isinasamo namin ang pagtubayan mo mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya sila ng buong talino at may katarungan at maparangalap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Digil at tanggapin naman nila ang iyong banal na salita na may kubangang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Isinasamo namin ang Panginoon sa iyong gandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ang nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na si Franz L. Perlas. Manalangin tayo. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay ang sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyapang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabuting halimbawa at kami kasama nila yung karating nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi nabubuhay upang makagitan para sa amin. Siya
Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Mga kapatid, kahit katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu tayo lahat ay pinag-isang katawan tayo binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Ang kapatid ng Panginoon nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbadalan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Buong kagalakan ang inandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan dahil ang galangalay at pumaraw sa kanya. Magsimula po.